Hindi kasi nila nakikita na nag-aaway daw kami ni Milan and bakit parang hindi ko sinasabi na nag-aaway kami. Guys, alam nyo ba kagabi, nag-aaway kami ni Milan. Nahihirapan na ako magsalita guys kasi lagi na akong hinihingal. Eh nagugutom na naman ako kasi 11 o'clock na. Dahil nga nagbuntis ako dito sa India, may mga hindi rin kami sinunod ni Milan tsaka ni father-in-law kasi si father-in-law matalino yan eh. Kaibigan niya. 12:30, uminom na ako ng gatas. Kasi wala na akong choice. Gutom na ako, sumisipa na yung baby sa tiyan ko. Hindi nakakausap yung isa dyan kasi ninaway niya ako kagabi. Good morning guys. So kakaligo ko lang and what a very lazy morning for me kasi pagka humiga lang ako. Pagkatapos kong uminom ng gatas, humiga lang ako and the time right now is 11 o'clock. And nagugutom na naman po ang lola nyo. So dyan muna kayo. Ay naka. Nahihirapan na ako magsalita guys kasi lagi na akong hinihingal. Eh, nagugutom na naman ako kasi 11 o'clock na, naggatas ako ng alas 9. And wala ngayon si Doc Milan, nasa hospital siya. Si father-in-law nagpunta ng farm and si mommy nanonood ng TV. Hindi muna sana ako kakain, pero baka medyo malate nang uwi si Papa and si Milan. So, magmimerienda muna ako ng tawag doon, ng pan at saka ng peanut butter. Actually, nakaluto na rin pala dito yung ulam natin, which is itong khichdi. And meron na rin tayong ulam dito na vegetable. Ayan. Ayan, gulay. Hindi ko alam kung anong gulay yan, pero araw-araw gulay lang kami dito, guys. And meron tayo dyan na watermelon, merong orange juice. And kanina, nagpiga si mommy dito ng orange. So, ayan siya. Inumin ko na rin yan. Konti nga lang to kasi naubos na yung orange namin dito sa bahay. And itong tinapay. May kukwento ako sa inyo about tinapay. I-ready ko lang yung kakainin ko. And naka-ready na rin yung mga plate natin kasi nga 11 o'clock na. Usually kumakain kami dito ng 11:30 and 12 or 12. Ichichika ako sa inyo. Gagawa tayo ng peanut butter. Alam nyo ba guys, sobrang daming binabawal sa akin dito sa India. Ang daming bawal kapag buntis ka. Ewan ko ba sa mga Indiano, ang dami nilang mga pamahiin, ang dami nilang mga... Hindi ko alam kung may scientific evidence kung bakit pinagbabawal sa akin. Pero bawal daw akong kumain ng mga pagkain na maraming medo. Hindi ko alam kung ano yung medo. Pero, lagi yung medo na yon makikita siya sa mga tinapay na ganito, sa mga biscuits, sa mga... Lagi kong kinakain. So, lagi nila, binagbabawalan nga nila akong kumain. Yung ibang mga tao dito. Yung family ko hindi. Si mommy, papa, hindi nila ako pinagbabawalan. Pero, yung ibang mga tao, kasi nga araw-araw silang nanonood ng mga vlog namin dito sa India, hindi maiwasan talaga na maraming mapakialam. Maraming nakikialam talaga. And nakikita nga nila na ganun nga, bawal nga daw yung ganito, ganyan. Hindi ko nga alam kung anong scientific evidence kung bawal yung ganito. Pero ano naman yung kakainin ko guys kasi hindi naman ako kumakain ng iba bukod sa biscuit sa umaga kasama ng gatas. Tapos ganito mga pan kapag nagugutom ako. Lagi nga ako nagpapabili kay Milan nitong tinapay na ganito. Tapos papalamanan ko siya ng Nutella or peanut butter. Kasi nga nasa 7 months or 8 months na ako mag-8 months na ako ng pregnancy. So, lagi nang ginugutom yung buntis. So, ang sabi ni Milan, huwag ka lang magpapa-epekto sa mga sinasabi ng mga kapitbahay. Sabi niya kay mommy and papa, huwag nyo na lang silang pakinggan. Ako alam ko nga kung ano yung mga pwede tsaka hindi pwede. So, huwag na lang kayong magpasulsol kasi dito ganun guys. Sobrang daming nakikialam, sobrang daming nagsusulsol. Lalong-lalo na yung mother-in-law ko. Sobrang mabilis niyang masway pag meron siyang naririnig na sinasabi or opinion ng ibang tao. Papagawa niya sa akin. Pero, alam nyo ba guys, dito
dahil nga nagbuntis ako dito sa India, may mga hindi rin kami sinunod ni Milan tsaka ni father-in-law kasi si father-in-law matalino yan eh. Kapag walang scientific basis, hindi niya rin sinusunod and ina-analyze niya. Dito kasi sa India guys, kapag buntis daw, may pinapasuot sila na parang kutsilyo sa kamay ng babae. Parang maliit na kutsilyo, ipapasuot sa kamay ng babae. And then, yun daw yun, yung pantaboy sa mga masasamang elemento. Ang dami ko nang sinusuot sa kamay ko, and kutsilyo nga yun. So, sabi ko kay Milan, bakit ganun? Bakit kailangan kong isuot yun? At saka si Milan, hindi niya rin pinapasuot sa akin kasi wala naman daw scientific evidence. Bakit yun, kesyo, ganyan, pantaboy daw ng masasamang espiritu. So, si father-in-law din, sinasabi niya rin kay mommy na huwag kang masyado magpapaniwala sa mga old traditions na, old culture na. Modern na tayo ngayon. So, ang tagal niya kaming kinumbinse na isuot nga yan. Ako naman, wala naman sa akin. Kung ano yung papagawa nila sa akin, ganun yung gagawin ko. Kasi, pag susuotin mo lang naman yung ganun. Abala nga lang kapag nagtatrabaho ka. Pero okay lang sa akin, yung maliliit na bagay, pinapalagpas ko. Pero si mommy, si father-in-law, tsaka si Milan, tsaka si Jano, talagang kino-question nila lahat. Kasi nga, ayaw nila yung parang sunod-sunuran na lang ako kung ano yung mga sasabihin ni mommy. Kasi, aminin natin, medyo may pagkaano kasi yung biyenan kong babae. Gusto niya siya yung laging nasusunod. Pero yung tatlo naman, laging kinokontradik yung natatawa na lang ako sa kanila eh. Laging kinokontradik yung gusto ng babae. So, ayun. Kaya, sa mga nagtatanong sa akin kung lagi daw bang nasusunod yung lalaki dito sa India, depende sa family. Pero dito sa family namin, kapag may gusto si mami, talagang pagpipilit-pilitan talaga niya hanggang sa makikipag-away siya sa buong family namin. Ako, hindi niya ako inaaway. Yung tatlo yung inaaway niya kasi sila yung laging nagbabangayan sa mga scientific evidence. Medyo traditional pa rin kasi talaga yung biyenan ko. Naniniwala siya sa mga sinasabi ng mga matatanda. Ang tagal ko na nagsasalita, magmimerienda muna ako kasi baka dumating si Doc Milan. Pagkatapos ko magmerienda, kakain na naman. So, para ma-digest ko to, isang pirasong to, kakain muna ako guys. And then, balitaan ko kay mamaya. May nagko-comment dito guys. Hindi kasi nila nakikita na nag-aaway daw kami ni Milan. And bakit parang hindi ko sinasabi na nag-aaway kami. Sabi ni Audrey, kapag po ba nag-aaway kayo ni Kuya Milan, sino yung nanunuyo? Guys, alam nyo ba kagabi, nag-away kami ni Milan. Dahil lang dito sa pagkain na to. Ayan. Dahil lang sa pagkain na yan, mango juice. Kasi naman, kahapon kasi nagpunta yung mga binan ko dun sa bahay ni Jano kasi nga, namatayan nga sila. So, kami lang dalawa yung naiwan dito sa bahay. Ang nangyari, parang sobrang nag-crave talaga ako ng ganito. Ito nga yung kinikrave ko talaga. So, sabi ko sa kanya, tawagin niya muna si na mommy if ever na pauwi na sila sa bahay para sila na lang yung bumili. Ngayon, ang nangyari, hindi pa daw sila uuwi. So, sabi ni Milan, siya na nga lang daw yung bibili. Ngayon, edi umalis na siya. Tapos, bigla nang dumarating si mommy after 10 minutes. Nakita ko nga na, okay, nandiyan na si na mommy, paparating na rin si Milan. Hanggang umabot na ng 1 oras, nagtataka ako, napakalapit lang nung pinagbilhan niya, hindi pa rin siya umuwi dito sa bahay. So, ang ginawa ko is, kinol ko siya. Asan ka na? Gusto mo ba isan ko sa'yo yung Google location? Wala ka pa rin dito sa bahay. Naligo ka ba? Na-corner nga daw siya nung mga kaibigan niya, ganyan. So, sabi ko sa kanya, sige, uwi kang maaga kasi nga gusto ko nga uminom ng ganito. Kasi pagdating sa mga gantong bagay guys, hindi ko naman siya pinagbabawalan talaga na umupo kasama yung mga kaibigan niya. Okay lang sa akin. Pero sobrang kagabi, ewan ko, very irrational ako. Na gusto ko talaga uminom. Tapos, hindi man lang siya tumawag sa akin na corner nga ako, hindi niya kinonsider na mag-isa lang ako dito sa bahay. Pero ang nangyari pala, kaya pala umupo din siya kasi nakita niya na umuwi na rin si na mommy, nakita niya na umuwi na sila. So, kampanya na siya na meron na akong kasama sa bahay kasi hindi na alis
kapag wala akong kasama sa bahay. Eh di kampante na siya. Pero, umabot siya ng 12:30. 12:30 hanggang 12:30 wala siya. Gutom na ako kasi gusto kong nga ito. May nahanap ng dila ko. Hindi naman kasi ako yung nagger na asawa na tawag ng tawag, umuwi ka na, ganyan. Kasi baka mapahiya din siya sa mga kaibigan niya. 12:30, uminom na ako ng gatas. Kasi wala na akong choice. Gutom na ako. Sumisipa na yung baby sa tiyan ko. Parang sinasabi niya sa akin na, Mami, gutom na ako. Uminom ka ng kahit ano. Or uminom ka ng gatas, kumain ka ng kahit ano. Ngayon, pagka uwi ni Milan, kakatapos ko lang kumain ng gatas. Eh, nakatulog na rin ako ng konti nun. Pagka uwi niya, hindi niya alam paano siya manunuyo sa akin. Kasi alam niya, na galit ako. Kasi nga, kinikrave ko nga yung mango juice. Tapos, bakit hindi niya ipadala? Sobrang lapit lang ng bahay namin, dun sa may center of the village. As in, mga 2 minutes lang makakapaglakad. Pero naintindihan ko din naman siya kasi mga kaibigan talaga niya, sobrang makukulit. Hindi talaga siya pinapaalis kasi nga matagal na rin hindi nakakaupo doon. Wala namang problema sa akin yun. Ang kinagagalit ko lang sa kanya, syempre, buntis ako, irrational ako. May part na hindi nag-iisip and gusto lang yung mga cravings. Ang nangyari, hindi ko siya kinakausap, suyo siya ng suyo sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi ko man lang tumawag. No, ganyan. Eh, di sana pinadala ko si Papa dyan, kinuha yung kinikrave kong mangga. So, dahil dito guys, sa kanya crave ko, nag-away kami. Pero hindi siya natulog talaga. Meron siyang duty ng alas 7 ng umaga. Ngayon, umalis siya ng alas 7. Ay, alas 8 yata. Hindi siya natulog na hanggang alas 2. Kasi sinusuyo niya ako kasi nagpapa-baby ako. So, yung nag-aaway din po kami ni Milan. Pero, yung nag-aawayan namin, mga walang kakwenta-kwentang bagay. Like nito. Pasensya na kayo sa boses ko, guys, ha. Pag hinihingal kasi talaga ako pag nagsasalita. Nahihirapan na ako, kaya parang nagka-crack-crack. So, yung nag-aaway din po kami ni Milan, ha. Hindi kami yung perfect couple talaga. Hindi ko lang masyadong sinasabi sa inyo kasi walang kakwenta-kwenta yung pinag-aawayan namin. Pero sweet si Milan and very caring. May mga instances lang talaga na minsan nakakalimutan niyang tumawag. Ako, tinotopak ako. Ganyan. Kasi hindi naman din ako masyadong mabait, guys, na laging tawag doon. May topakin din ako minsan, lalo na ngayon na buntis ako, sobrang daming mood swings. So, ayun guys, upo muna ako dun sa loob or hihiga kasi sumasakit na yung likod ko. Hintayin lang natin sina Mommy and Papa para makakain na tayo. And hindi rin natin sure kung uwi din si Milan ngayon for lunch. So, balitaan ko sa mga kaganapan ngayon. Hindi na nga rin ako makapaghantay dito sa mga mangga, guys. After 2 days daw, mahihinugin na yan. Tinatanong nga ako ni Milan kasi alam niya galit ako ngayon. Galit ako. So, sabi niya, bilhan daw niya ba ako sa palengke. Pero mga mangga yan. Ayan. Mga mangga yan na pinapahinog. Pero makakapaghintay naman ako ng 2 days pa. Kakain na tayo, guys. Ang oras is 12:05 na. So, ito yung pagkain natin. Meron tayong curry. Meron tayong ditong vegetables. Meron tayong kitchery. So, dumating na si Milan. Nagmamadali na kami because meron siyang emergency duty for today. Aso chendal, Mami? Batata? Dudi and this, Kukesh? Chwari and potato. There's no potato inside. So, kain na tayo, guys. Hindi nakakausap yung isa dyan kasi ninaway niya ako kagabi. Pela mango na yung jupay ko. Hindi pa, guys. Kain na tayo.